Magandang araw sa iyo. May hawak tayong mga sipingawan mula sa isang aklat na, alam mo, talagang nakapukaw sa isip ko. Ano yan? Ang pamagat niya ay Beyond Borders ni Chris R. Villasis. At inilalatag nito ang isang malaki at medyo hindi komportableng tanong. Hmm, Kasi kung papasok ka sa maraming simbahan sa Pilipinas, makikita mo, 'di ba? Buhay na buhay, puno ng tao, madamdaming ang pagsamba, malakas yung komunidad. totoo yan. Pero eto yung tanong ng aklat. Kung ganito tayo kasigla, bakit tila nananatili tayong thriving yet unsent? Masagana pero hindi nakakapagpadala ng misyonero sa paraang kumbaga inaasahan. Ang misyon natin ngayon ay himayin yan. Magandang tanong yan at mahalagang linawin agad, di ba, na hindi ito paninisi. Oo. Hindi. Ang dating sa akin ng aklat ay parang isang paanyaya. Kumbaga, isang paggising. Ang argumento kasi nito ay nasa isang napaka-espesyal na posisyon, ang simbahang Pilipino. Dahil saan? Dahil sa lokasyon natin, sa ating kultura, at sa mga pinagdaanan natin bilang isang bansa. May potensyal tayong maging malaking puwersa sa global missions. Pero, yun nga, may mga balakid. Mga balakid na hindi natin nakikita. Eksakto, mga hadlang na hindi natin napapansin kasi madalas bahagi mismo sila ng ating pagka-Pilipino. Titingnan natin pareho ang napakalaking potensyal at yung mga hindi nakikitang hadlang. Okay, sige. Simulan natin sa isang konsepto sa aklat na medyo malalim pakinggan, a providential geography. Sa simpleng salita, ano bang ibig sabihin nito? Parang tadhana ba na dito tayo sa Pilipinas inilagay? Sa isang banda, oo, yun ang argumento. Kung titingnan mo ang mapa, nasa gitna tayo ng lahat. Nasa puso. Nasa puso tayo ng East at Southeast Asia. Sa paligid natin, nandiyan ang mga bansang Buddhist, Muslim, Hindu, pati mga bansang secular kung saan ang Kristyanismo, napakaliit na minorya. Okay. Sinasabi ng may akda na hindi raw ito aksidente, parang inihihalin tulad niya ang Pilipinas sa Antioch sa Bagong Tipan. Sa Antioch? Oo, yung naging launching pad ng misyon ni Pablo sa mga hintil. Ang tanong ng aklat, posible kaya ang Pilipinas ang modern-day Antioch para sa Asia? Wow. Ang bigat ng paghahalin tulad na yan. Pero hindi lang lokasyon ang bentahin natin, di ba? Binabanggit din sa aklat yung mismong katangian ng pagsamba natin. Ito yung nakikita natin linggo-linggo. Eksakto. At ginagamit niya yung pariralang deeply feeling para ilarawan ito. Puno ng damdamin. Mula sa isang pack na sanctuary sa Metro Manila, sa isang maliit na kapilya sa Cagayan de Oro, o kahit sa isang estrukturang dawalang sa kahoy sa Mindanao, iisa ang makikita mo. Ang papuri ay taos puso. May umiiyak, may nagtataas ng kamay. Totoo. At yung mga patotoo, yung testimonies. Oo, hindi lang sila basta kwento. Ang sabi sa aklat, para daw itong mga survival stories infused with grace, mga kwento ng pag-asa sa gitna ng hirap. Alam mo, nung nabasa ko yan, ang unang pumasok sa isip ko ay yung mga salmo sa Biblia. Hindi ba't ganun din si David? Sumasayaw, umiiyak, hindi niya tinatago yung nararamdaman niya sa harap ng Diyos. Magandang koneksyon yan. At mukhang yun din ang sinasabi ng aklat na itong pagiging bukas ng damdamin ay naisasalin din sa pagiging bukas palad. May isang kwento doon na talagang tumatak sa akin. Yung kwento ng matandang babae. Oo, yung lola na ibinigay yung kanyang buong pensyon bilang ikapo, tinanong siya kung sigurado ba siya kung paano na siya. Ang sagot niya, it's all his. I may be poor, but he is richer than I can imagine. Grabe! Grabe yun. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa ganong sitwasyon. At what's fascinating here is kung paano ito ikinonekta ng may akda sa kwento ng widow's mite. Yung handok ng babaeng balo. Oo, ang punto ay hindi yung halaga ng ibinigay, kundi yung laki ng tiwala sa likod nito. Ang pagkabukas palad na ito ay hindi nagmumula sa sobrang yaman. Nagmumula ito sa isang malalim na pananampalataya na ang Diyos ang tunay na nagmamay-ari at nagbibigay ng lahat. So, ito ang pundasyon. Ito yung thriving part. Ito yun. Meron na tayong malalim na pananampalataya at mapagbigay na puso. Okay, so napakaganda ng picture so far. Strategic location, passionate faith, incredible generosity. Parang
perfect recipe para sa missions. Pero dito ako nagtaka habang binabasa ko to. Kung kumpleto ang rekado, bakit unsent pa rin tayo? Yan na. Meron palang mga hadlang na hindi natin namamalayan at ang nakakagulat, hindi ito tungkol sa imoralidad. Tama. Ito yung isa sa mga pinaka-challenging na punto rito. Yung pagre-read sa mga babala ni Jesus. Akala natin ang pinakamalaking panganib ay yung kasalanan o imoralidad. Yun ang laging tinuturo, di ba? Oo, pero ang argument dito ay para sa mga alagad, ang mas malaking panganib ay ang comfort. Yung pagiging too settled o masyadong panatag. Sabi nga, ang kaharian ng Diyos, by nature, disruptive yan. Hindi yan lumalago sa comfort zone. Mahirap yun. Kasi kung ang buong buhay mo ay nakadesign para iwasan ng anumang risk, paano ka makakasunod sa isang Diyos na nagsabing, iwan mo ang lahat at sumunod sa akin? At dito na pumapasok yung mga cultural values natin. Ito yung pinaka-interesante para sa akin. Una, pakikisama. Oo, at ito ang mahirap na usapan. Ang pakikisama, ang pagnanais na mapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa, ay isang napakagandang katangian. Ito yung nagpapatibay sa ating mga pamilya at komunidad. Pero teka, di ba yan ang isa sa mga pinakamagandang katangian natin? Ito yung dahilan kung bakit matibay ang community ties natin. Parang sinasabi ng aklat na kailangan nating isakripisyo ang isang magandang bagay para sa mas mataas na layunin. Parang mali pakinggan. That's the difficult tension it points out. Hindi sinasabing masama ang pakikisama. Okay? Ang talong ng aklat ay, anong nangyayari kapag ang pagpapanatili ng harmony sa pamilya o komunidad ay direktang bumabangga sa isang radikal na tawag ng Diyos? Alin ang mas matimbang? Okay. Gets ko. Isipin mo, kung tinawag kang magmisyon sa isang lugar na delikado at tutol ang buong pamilya mo dahil sa pag-aalala, ang pakikisama ba ay dahilan para manatili o isang balakid para sumunod? Oo nga no. Pinapaalala sa atin na ang mga propeta sa Biblia ay bihirang maging harmonious figures. Sila madalas ang nagsasani ng kaguluhan dahil sa katotohanan. Malinaw. Sige, ikalawa, ang utang na loob, isa na namang pundasyon ng ating lipunan. Pero paano ito nagiging hadlang? Ang utang na loob, ang malalim na pasasalamat at katapatan, napakaganda niyan. Pero may anino rin ito. Maari nitong itali ang isang tao sa isang lugar, sa isang trabaho, sa isang simbahan o sa mga inaasahan ng ibang tao kahit na may ibang direksyon na ipinapagawa ang Diyos. Nagiging anchor. Nagiging parang anchor ito na pumipigil sa pag-alis. Halimbawa, isang pastor na gustong magmisyon sa ibang bansa, pero nararamdaman niyang may utang na loob siya sa iglesyang nagpaaral sa kanya kaya hindi siya makaalis. Ang tanong, kanino ba dapat ang ating ultimate na utang na loob? At yung pangatlo, mas moderno, ang paghahangad ng security. Nung nabasa ko to, tumama talaga sa akin. Kasi we build our lives around stability, stable job, stable home. Pero sinasabi ng aklat na yung mismong paghahanap ng comfort ang pwedeng maging kulungan ng pananampalataya natin. Ang bigat nun. Sobra. Kasi nabubuhay tayo sa isang panahon na sobrang daming yaman at teknolohiya, pero napakataas din ng antas ng paggabalisa sa hinaharap. True. Ang pananampalataya, imbes na maging isang radical na pagtitiwala, ay nagiging isa na lang risk management tool. Ginagamit natin ang Diyos para maging ligtas at secure ang ating kinabukasan. Pero ang seguridad sa Biblia ay laging relational. Relational, hindi circumstantial. Eksakto. Nakasalalay sa relasyon natin sa Diyos, hindi circumstantial o nakasalalay sa ating magandang sitwasyon sa buhay. So, on one hand, meron tayong nag-aalab na pananampalataya. On the other, may mga cultural at modernong pader na hindi natin namamalay. At parang binabago rin ng aklat ang mismong definition natin ng mission. May binanggit itong parang world map with blank spaces. Medyo nakakagulat yun kasi sa panahon ng internet, akala mo naabot na ang lahat. Ito ang isa sa mga pinakamahalagang kontribusyon ng aklat para sa akin. Binibigyan nito ng linaw yung pagkakaiba ng unreached at least reached. Madalas kasi, kapag narinig nating may simbahan sa isang bansa, iniisip natin, okay na, naabot na sila. Pero hindi ganun kasimple. Okay. So, para sa akin at sa nakikinig sa atin,
Ano ba talaga ang pagkakaiba? Kung may isang Kristiyano na sa isang village, hindi na ba sila unreached? Magandang tanong yan. Ayon sa aklat, ang isang lugar o grupo ng tao ay unreached hindi dahil walang ni isang Kristiyano doon. Okay. Unreached sila dahil wala pang sapat na lokal na mananampalataya at resources para mapalago ang iglesia ng walang tulong mula sa labas. Ito yung tinatawag na indigenous, self-sustaining church. Gusto ko yung analogy na ginamit dito, ang pagkakaiba ng seed o binhi at harvest o ani. So para maging malinaw, ang seed ay parang nag-evangelical crusade ka sa isang lugar, may 100 na nagtaas ng kamay, may resulta. Pero hindi pa yun harvest. Eksakto. That's visibility. May nakikita kang resulta. Pero ang tanong, anong mangyayari pag alis mo? Oo nga. Ang harvest ay kapag yung 100 na yon, after 10 years, may sarili na silang local pastor na galing sa kanilang tribo, may sarili silang elders, at sila na mismo ang nagpapadala ng misyonero sa kabilang baryo. Sila na yung nagpapatuloy. Yun ang viability. Hindi na sila umaasa sa tulong pinansyal o sa mga misyonero mula sa labas. Kaya na nilang magpakain sa sarili nilang komunidad, spiritually speaking, yun ang tunay na tagumpay ng misyon. Ngayon, mas malinaw. Ang goal ay hindi lang proklamasyon, kundi ang pag-usbong ng isang iglesia na kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. At dito na kumokonekta yung sarili nating kwento bilang mga Pilipino. Sinasabi sa aklat na ang ating kasaysayan mismo ang nagbigay sa atin ng mga katangian para sa ganitong uri ng misyon. Oo, at ang pangunahing katangian na tinutukoy ay ang katatagan o resilience. Isipin mo ang mga pinagdaanan natin, daan-daang taon ng kolonisasyon, digmaan, napakaraming kalamidad. Lahat na. Lahat na. Ang mga ito ay humubog sa atin. Halimbawa, noong World War II, sa gitna ng matinding panganib, ang mga ordinaryong Pilipino ay itinago yung mga dayuhang misyonero. Ipinuslit nila ang mga Biblia. Wow. Ang katatagan na ipinakita doon ay hindi lang self-reliance. Ito ay isang God-dependence, isang pag-asa na nakaugat sa Diyos sa gitna ng kahirapan at kawalan. At nakikita natin yan hanggang ngayon. Naalala ko noong Bagyong Haiyan o Yolanda, ang unang tumulong sa mga komunidad ay hindi yung malalaking organisasyon, sila yung mga lokal na simbahan. Sila yung naging first responders. Sila ang naging first responders at relief hubs. Tama. At ang mahalaga doon, hindi pinaghiwalay yung spiritual ministry at practical action. Nagpapakain sila habang nagdadasal, nagbibigay sila ng bubong habang nagbibigay ng pag-asa. Oo. Ipinapakita nito na meron tayong spiritual inheritance ng resilience na napakahalaga para sa misyon, lalo na sa mga lugar na mahirap at mapanganib. Hindi na ito teorya lang, subok na ito sa ating karanasan. Parang nasa DNA na natin. Tumbaga. At para hindi lang to teorya, tingnan mo ang kwento ni Maria na nasa aklat. Si Maria, yung nurse. Oo. Isa siyang nurse sa isang refugee camp sa East Africa. Isipin mo ang eksena. Kulang sa gamot, madalas walang kuryente, daan-daang pasyente ang nakapila. Grabe yung hirap. Sabi niya, may mga araw na dasal na lang talaga ang pinangahawakan niya. Pero para sa kanya, ang bawat sugat na nililinis niya, ang bawat gamot na ibinibigay niya, ay hindi lang medical procedure. Ito ay isang paraan para iparamdam ang habag ni Kristo sa isang taong nawalan na ng lahat. That is resilience in action. Ito yung pinagugatan sa sarili nating paghihirap na nagiging lakas natin para sa iba. Tama. At hindi lang siya, may mga kwento pa na nagpapakita ng iba't ibang muka ng misyon, sina Esther at Lito halimbawa. Yung kwento nila, nagpapakita yun ng tinatawag na holistic approach. Naglingkod sila sa isang bansa sa Southeast Asia. Hindi lang sila basta nangaral. Anong ginawa nila? Nagtayo sila ng mga programa para sa literacy at health. Tinuruan nilang mga tao kung paano magbasa at kung paano manatiling malusog. Para sa kanila, ang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos ay hindi lang sa salita. Dapat itong makita sa konkretong gawa na nagpapabuti sa buhay ng mga tao. At para ipakita na hindi ito bagong konsepto, nandun din ang kwento ni Vicente Hilario. Si Vicente,
Noong unang bahagi pa lang ng 20th century, isipin mo yun. Ang tagal na. Kalalabas lang ng Pilipinas mula sa kolonisasyon, isang bansang naghihirap at naghahanap ng sariling pagkakakilanlan. Pero siya, umalis para magmisyon sa China. Mula sa isang bansang kahirapan lang, nagdala siya ng pag-asa sa iba. Wow. Ang mga kwentong ito ni Maria, Esther, Lito at Vicente ang nagbibigay ng muka sa potensyal na tinutukoy ng aklat. Hindi sila perpekto, pero ipinapakita nila na posible ito. Kaya kung lalaguming ngabe ng buong usapan, parang dalawang magkasalungat na puwersa ang nakikita natin. Sa isang panig, mayroon tayong napakalaking potensyal. Estratehikong lokasyon, masigla at madamdaming pananampalataya. At isang kasaysayan na humubog sa ating katatagan. Tama. Pero sa kabilang panig, may mga puwersa ring humihila sa atin pababa. Ang ating pagiging komportable, ang ating takot sa panganib, at maging ang ilang magagandang cultural values tulad ng pakikisama at utang na loob. Na kung hindi nating babantayan, Ay maaring maging hadlang sa halip na tulay. at ang mga kwento ni na Vicente, Esther, Lito at Maria ay hindi lang pampagana, patunay sila na kayang lampasan ang mga hadlang na ito. Ang dating sa akin, hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng isang malaking programa ng simbahan. Hindi. Ang argumento ng aklat ay nagsisimula ito sa personal na pagsunod. Eksakto. Ang tanong ay hindi lang para sa mga pastor o leader ng simbahan. Ito ay para sa bawat isa. Sinasabi ng aklat na kailangan ng mentorship, kailangan ng malinaw na mga hakbang para tulungan ng mga taong may nararamdamang tawag. Pero sa huli, babalik ito sa personal na desisyon. At para sa iyo na nakikinig, iiwan namin ang pinakapuso ng tanong na ito na siyang hamon ng buong aklat para pag-isipan mo. Was the gospel given to us only to be kept or to be carried forward? Ang ebanghelyo ba ay ibinigay sa atin para lamang itago at ingatan para sa ating sarili o para dalhin at ibahagi sa iba, lalo na sa mga lugar na hindi pa ito naririnig?